Build Better More program ng pamahalaang Marcos, tuloy-tuloy ang pag-arangkada maging sa sektor ng turismo. Isa na dito ang pag-upgrade ng mga historical sites sa bansa gaya ng Gat Andres Bonifacio Shrine and Ecotourism Park sa Maragondon, Cavite na pinangunahan ng DOT Tiasa. Ang historical shrine ay pag-alala sa katapangan, determinasyon at pagiging makabayan ni Bonifacio na nawa ay maging inspirasyon sa taong bayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamagitan ng ating himpilan, ang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan na ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, nilinaw ni Communications Secretary Jay Ruiz na walang conflict of interest sa kanyang koneksyon sa Digital 8. Ayon sa kalihim, dati siyang tagapagsalita at Head of Sales and Marketing nito mula Oktubre 24 hanggang Enero 17 nitong taon at walang financial share sa kumpanya. Sinabi ni Ruiz na isang demolition job itong fake news na pinapakalat laban sa kanya. Kung may 200 million tayo, bakit ba tayo magtatrabaho dito? Although, ang dami pang tumawag sa mga kaibigan ko. Sabi nila, Jay, pabalato naman, may 200 ka pala dyan. Di ba? Tapos, yun nga, pati asawa ko tuloy, hinahanap yung 200 million na yan. Wala pong ganyan nangyari. Si PCO Secretary Jay Ruiz. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, handa si Communications Secretary Jay Ruiz na alisin ang kanyang koneksyon sa isang political management firm kung saan kabilang siya sa may-ari nito. Para kay Ruiz, gagawin niya ito para maalis ang conflict of interest sa kanyang trabaho sa gobyerno. Sinabi ni Ruiz na bukod sa nasabing kumpanya, nagmamay-ari rin siya ng mga restaurant. I have another company na magdadivest ako. It's a political management firm na doon malamang may conflict of interest, kaya doon ako magdadivest. Si PCO Secretary Jay Ruiz. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones.
Presidential Communications Office o PCO tuloy lamang sa kabila ng mga alegasyon na ibinabato kay Secretary Jay Ruiz. Kaugnay nito, sinabi ng kalihim na hindi na siya magsasampa ng kaso laban sa mga individual na nasa likod ng issue, lalo't posibleng makaabala lamang ito sa kanyang mandato sa PCO. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Siniguro ni Communications Secretary Jay Ruiz na hindi maapektuhan ang mandato ng Presidential Communications Office sa kabila ng tila demolition job ng ilang individual o grupo laban sa kanya. Pahayag ito ng kalihim kasunod ng pagdawit sa kanya sa kumpanyang nagkasungkit ng kontrata sa gobyerno. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng kalihim na hindi na siya magsasampa ng kaso laban sa mga individual na nasa likod ng artikulo lalo't posibleng makaabala lamang ito sa kanyang mandato sa PCO. Hindi na rin anya sila hihingi pa ng public apology mula sa website na naglabas ng artikulo na una nang inilarawan ng PCO bilang mali, misleading at inaccurate, lalo't hindi naman niya pagmamay-ari ang kumpanya at hindi rin naman ito naging holder ng anumang shares ng DJ8 Incorporated. Narito ang naging pahayag ng kalihim. This is not about me. This is about government communication. Hindi naman maganda yung optics na isang Presidential Communications Office Secretary mag-file laban sa mga taong gumagawa ng fake news. Lalo na supposedly sila ay mga online journalist or may sariling, kasi mabigat din kalaban I mean, hindi naman sila kalaban, pero yung mga bumabanat sa akin, medyo may tabloid yan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Iniulat ng Armed Forces of the Philippines o AFP na naging matagumpay ang isinagawa nitong Rotation and Resupply Mission o RORE nito sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kahapon, Marso 4, 2025. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, isinagawa ang naturang RORE sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Sa kabutihang palad, sinabi ni Trinidad na walang naitalang anumang untoward incident sa naturang RORE sa kabila ng presensya ng ilang barko ng China sa di kalayuan. Paliwanag ni Trinidad, ang nasabing misyon ay pagpapakita lamang ng kanilang commitment sa pagpapanatili ng kanilang presensya at operational readiness sa West Philippine Sea. Muli namang nanindigan ng AFP sa patuloy na pangangalaga sa soberanya ng Pilipinas sa naturang karagatan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Dating Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque hindi pinayagang makapasok sa Amerika nang subukang sumakay ng eroplano mula sa Japan. Ang dating kalihim ay kasalukuyang nagtatago sa ibang bansa matapos maglabas ng warrant of arrest ang Kamara dahil sa umano ay kaugnayan nito sa operasyon ng POGO o Philippine Offshore Gaming Operator. Ang detalye ng balitang ito mula kay Michael Rogas. Nagtangka na magtungo sa Amerika si dating Presidential Spokesperson, Secretary Harry Roque, ngunit hindi ito nagtagumpay. Ito ang impormasyon na binahagi ng Bureau of Immigration matapos makatanggap ng ulat sa kanilang counterpart sa Japan. Ayon kay Immigration and Intelligence Division Chief Fortunato Manahan Jr., nasa Japan si Roque nang subukan itong sumakay ng eroplano patungong Amerika, ngunit hindi ito pinayagan. Hindi naman daw inaresto o hinold ng immigration sa Japan si Roque. Ang dating kalihim ay kasalukuyang nagtatago sa ibang bansa matapos maglabas ng warrant of arrest ang Kamara dahil sa manoy kaugnay niya sa operasyon ng POGO. Tumanggi naman ang BI na sabihin kung saang lugar sa Japan ang eksaktong kinalalagyan ng dating kalihim. Mula sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, ito si Michael Rogas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones.
Alyansa Senatorial Candidate iminungkahi ang pagpasok ng Pilipinas sa mga mutual defense treaty sa iba pang mga bansa. Ayon kay Senador Ping Lacson, sakaling magkaroon ng alyansa ang Pilipinas sa iba pang mga bansa na may kasing lakas na militar ng China, ay mangingimi ito na gipitin ang Pilipinas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Naniniwala si dating Senator Panfilo Lacson na makakabuti para sa Pilipinas ang pagkakaroon ng iba pang kasunduan sa iba pang mga bansa, gaya ng Mutual Defense Treaty natin sa Amerika. Isa ito sa nakikitang paraan ng alyansa senatorial candidate para mapalakas pa ng Pilipinas ang posisyon nito sa West Philippine Sea. Giit niya ang ganitong mga tratado ay hindi para manghikayat o magsimula ng gyera, ngunit para nga ito ay mapigilan. Paliwanag niya kung magkakaroon ng alyansa ang Pilipinas sa iba pang mga bansa na may militar na kasinglakas ng China, ay mangingimi ito na gamitin o gipitin pa tayo o magsimula ng gulo. Sakali naman na makapasok sa Senado ang mga pambato ng alyansa, ay tiyakaan niya na kanilang susuportahan ang pagratipika sa tratado. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Senadora Risa Ontiveros binigyan ng 15 araw na ultimatum ang Bureau of Immigration o BI para makapaglabas ng konkretong report tungkol sa paglabas ng bansa ni Alice Guo. Kaugnay nito, nagbabala si Ontiveros na irerekomenda niya sa committee report ang balasahan sa ahensya kung walang maayos na sagot ang BI matapos ang ibinigay na palugit. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Wala pa rin konkretong sagot ang Bureau of Immigration tungkol sa kung paanong nakalabas ng bansa noong nakaraang taon si Alice Guo o Guo Huaping at kanyang mga kapatid. Sa pagdinig ng Senate Committee on Justice tungkol sa naturang usapin, pinahayag ni Ontiveros ang kanyang pagkadismaya dahil hanggang ngayon ay wala pang kumpletong report ng BI tungkol sa naturang usapin. Hanggang ngayon ay wala pa rin konklusyon ng BI kung sino ang mga opisyal ng gobyerno na tumulong para makatakas ang mga gumo. Kaya naman, binigyan ni Ontiveros ng ultimatum na 15 araw ang BI para bigyang linaw at makakuha ng konkretong impormasyon tungkol dito. Babala ng senadora, kung walang satisfactory na sagot ang BI sa loob ng kanyang binigay na palugit, ay irerekomenda niya sa committee report ang balasahan sa ahensya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. National Intelligence Coordinating Agency o NICA nagpresenta ng teorya kung paanong posibleng nakalabas ng Pilipinas sina Alice Guo noong nakaraang taon. Ayon kay NICA Director Ferlu Silvio, maaring dumaan ito mula Tawi-Tawi patungong Kota Kinabalu hanggang sa boundary ng Indonesia na kadalasan anyang ruta ng mga Pilipino na biktima ng human trafficking na pinupuslit palabas ng bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Ang presenta ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA ang teorya nila kung paanong nakalabas ng Pilipinas noong nakaraang taon sina Alice Guo o Guo Huaping. Sa naging pagdinig sa Senado, sinabi ni Director Ferlu Silvio ng NICA na maaaring dumaan sa backdoor sa may Tawi-Tawi sina Guo para makalabas ng Pilipinas. Mula doon ay maaari anyang sumakay ng eroplano sina Guo patungong Kota Kinabalu sa Malaysia. Ayon kay Silvio, mula sa Kota Kinabalu ay marami ng pwedeng daanan gaya ng mga airport at pantalan patungo naman sa boundary ng Indonesia. Sinabi ng opisyal na ito ang kadalasang ruta ng mga kababayan nating natatraffic o pinupuslit papalabas ng Pilipinas. Sinang-ayon na naman ng Bureau of Immigration ang teoryang ito ng NICA. Sa ngayon ay hinihintay pa ang konkretong report ng mga otoridad kung paanong nakalabas ng Pilipinas noon sina Guo. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Department of Social Welfare and Development o DSWD at Bureau of Immigration o BI magtutulungan para proteksyonan ang mga menor de edad na bumabiyahe sa ibang bansa. Kabilang sa mga tinalakay ang paglikha ng child-friendly at preparatory requirements sa system interface ng Minors Traveling Abroad o MTA online system. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ray Ferrer.
Pinagtibay ng Department of Social Welfare and Development at Bureau of Immigration ang kanilang pagtutulungan para protektahan ang mga minor de edad na naglalakbay sa ibang bansa sa ginanap na exploratory meeting ng dalawang ahensya. Kabilang sa mga tinalakay ang paglikha ng child-friendly space para sa mga minor de edad na walang kasama sa international airports at ang preparatory requirements sa system interface ng Minors Traveling Abroad online system. Natalakay din ang e-travel system na BI upang masecure ang real-time na pagbabahagi ng data at tuloy-tuloy na verification system sa pagitan ng dalawang ahensya. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Ada Colico, inilunsad kamakailan ang MTA online system na idinisenyo upang i-streamline ang aplikasyon at pag-issue ng travel permit para sa mga minor de edad na naglalakbay sa ibang bansa. Ang BI ay kabilang sa partner ng ahensya sa pag-regulate ng mga kinakailangang safeguards para sa digital platform. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinayuhan ng Department of Health o DOH ang publiko na mag-ingat sa mga iniinom at kinakain ngayong panahon ng tag-init. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni DOH Secretary Ted Herbosa na tumataas ang kaso ng gastrointestinal illnesses sa mainit na panahon. Anya, kaunting kontaminasyon lamang ng pagkain o inumin ay madaling dumami ang mikrobyo. Malinis earlier na contaminate lang ng somehow nahawakan ng maduming kamay, pwedeng later in the afternoon, ano na yun, contaminated na, dumami na yung mikrobyo. So, ingat din tayo sa mga naiinom at mga nakakain during mga tag-init. Samantala, sinabi ni Herbosa na hindi advisable na magsagawa ng mga marathon event kapag mainit ang panahon dahil sa mataas ang tsansa na makaranas ng heat stroke. Sakali mang magsagawa ng outdoor sports event, makabubutian niyang gawin ito kung madilim at walang sikat ng araw. Kasi pag natapos ka ng mga alas 10, alas 11, yung mga weakest runners na yung nakatatapos sa huli, sila na yung may chance maging ma-heat stroke. So, yung mga sporting events sa outside, medyo dapat may mga water stations, dapat may nakahandang ambulance para ma-prevent yung mga critical incidents ng heat illness. Si DOH Secretary Teddy Herbosa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, bago sa susunod na balita, hindi po Teddy Herbosa, Ted Herbosa po ang Secretary ng Department of Health. Sa iba pa mga balita, environmental group na nawagan sa publiko na huwag magsunog ng basura sa gitna ng mainit na panahon. Ayon sa Eco Waste Coalition, ang pagsusunog ng mga basura ay maaring magpalala sa kalidad ng hangin at magdulot ng sunog sa kabahayan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ray Ferrer. Nagpaalala sa publiko ang Eco Waste Coalition na iwasan ang magsunog ng basura sa gitna ng nagninigas na mainit na panahon. Ayon kay Chris Luagi Jr., ang Zero Waste Campaigner ng Eco Waste Coalition, ang pagsusunog ng mga basura ay maaaring magpalala sa kalidad ng hangin at magdulot ng sunog sa kabahayan. Naglalabasaan niya ito ng mga mapanganib na kemikal sa hangin na nalalanghap naman ng tao. Kabilang na ang mga pinong particle, heavy metals at persistent organic pollutants o POPs na kalaunan ay makakahawa sa lupa, tubig at maging sa supply ng pagkain. Sabi pa ni Luagi, ang pagsunog ng mga damo, dahon at iba pang nabubulok na basura, kabilang ang farm waste ay maaaring magdulot ng mga pangunahing pollutant tulad ng particulate matter. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones.
Opisyal nang sinimula ng Philippine Commission on Women o PCW at SM Cares ang pagdiriwang ng 2025 National Women's Month sa SM Mall of Asia. Ngayong taon may temang babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Layunin nitong isulong ang pantay na kaparapatan, kapangyarihan at oportunidad para sa kababaihan sa lahat ng larangan. Espesyal din ang selebrasyon dahil ipinagdiriwang ang ika-50 anibersaryo ng PCW, ika-30 anibersaryo ng Beijing Platform for Action, ika-45 taon mula nang lumagda ang Pilipinas sa Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women at pagtatapos ng 30-year Philippine Plan for Gender Responsive Development. Inaanyayahan ng pamahalaan ang lahat na makiisa sa buong buwang kampanya upang ipagbunyi ang kontribusyon ng kababaihan at isulong ang isang pantay na lipunan. Detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, 6 residente sa Bayambang, Pangasinan, panibagong benepisyaryo ng Birth Registration Assistance Project ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ang detalye ng balitang ito mula kay Sarah Cayabyab. Panibalon awarding na sa Birth Certificate and Security Paper o SECPA so ginawa na Local Civil Registry Office na Balaya Bayambang, Jadluyaga, Pangasinan. Kabukulan na anemplotan dwara so benepisyaryo yan na itdan na sayan abitlan dokumento. Sari benepisyaryo at residente na Barangay Zone 3, Zone 6, Zone 7, Poblacion Sur, Kadri Site tan MH Del Pilar. Sayang programa at akapasilong at Birth Registration Assistance Project o tatawag na BIRAP na sa Philippine Statistics Authority o PSA. Unungod sa Local Civil Registry, susuyudan da so amina sa pa barangay at balay, tapyan na iter so napaga serbisyo para sa kabalayanda. Jad untumbok ni Ran Agaw, agat man na bisitaan na sa LCRO so arom nin sa pa barangay. Manlalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Sarah Cayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sarah. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, Mountain Province, DRRMC. Nagpaalala sa publiko na mag-ingat upang maiwasan ang pagkalunod at iba pang panganib na dulot ng matinding init. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Nagpanawagan ti Mountain Province Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council wenno PDRRMC iti publiko nga ganad tapno malapdan ti panakaanod ken didigraga po iti nabara a panawon. Sigon ken ni PDRRM4 Laicha Mara na obserbar dito'y Mountain Province nga ita panawon ti tikag kadauyan ang mapandag iti kakailyan ng runa dagiti estudyante iti pools ken karayan. In paganetget na akasapulan ti panangisayangkat iti safety ken precautionary measures ken supervision dagiti nataengan tapno malapdan ti drowning incident. Maipanggap ditoy nang iparuwarmet ti PDRRMC iti resolusyon amang ipalagip iti drowning and heat related hazard prevention kadagiti eskwelaan ken opisina nang runa ita a dry season. Nadakamat iti nasao a resolusyon dagiti napalpalabas nga insidente ti panakaanod ditoy probinsya isu nga napateg ti agtultul
tuloy nga edukasyon, safety protocols, ken community engagement. Manipod dito'y Radyo Pilipinas Bontok, Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bonto. Samantala, dumako naman tayo sa Tabuk, panukalang operasyon ng 911 Local Call Center, bahagi ng Ordinance 190 o 19 o ang Emergency Medical Response Communication System ng Tabuk City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Parte iti panang establish iti 911 Local Call Center iti siyudad iti Tabuk, iti Ordinance 019 wenno an ordinance establishing the Emergency Medical Response Communication System of Tabuk City. Daytoy pakamo ni Honorable Councilor Attorney Ivan Yannick Bagayaw nga iso iti author iti daytoy nga gakat tapnog banag na ipatungpal iti taripnong para iti operasyon daytoy iti 911 National Call Center tapno adalan nga ostoy iti operasyon daytoy iti taripnong orientation da iti 911 Emergency National Office iti DILG in baga ni Executive Director Francis Fajardo anak kasagana da nga tumulong para iti panakipatungpal iti panagsanay kadag iti karaman iti 911 hotline in balakat kadakwada ni Fajardo nga kasapulan iti adu a manpower tapno epektibo na ito gaputa kinapardas iti panagresponde no adda iti emergency cases ti kasapulan. Kadwa ni Councilor Bagayaw nga nakitaripnong kani Director Fajardo ni City Information Communications Technology Head Erwin Manadaw, PNP Representative and Command Center kan City Information Office Assistant Head Geraldine Dumalig. Manipod DZRK, Tabuk City. Renzi Roaquin agipod padamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Yan ang ulat mula sa Tabuk. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. 50 persons deprived of liberty sa Iwahig Prison and Penal Farm. Nagtapos na sa kanilang 6 na buwang drug rehabilitation program. Ang detalye ng balitang ito mula kay Gillian Faye Ibanez. 50 ka mga lalaking persons deprived of liberty o PDL ang katapos din ang 6 kabulang programa sa drug rehabilitation sa Iwahig Prison and Penal Farm o IPPF. Parte ang Therapeutic Community Modality Program ang buruwaten nga may katuyuan nga ipaintindi sa mga PDL ang negatibo ig peligro nga perwisyo ang droga ig pagiging addict. Ig bubuat dya paagi sa pagtanaw sa mga buruwaten sa mga PDL sa produktibo ig mahusay nga pangabuhi. Kanu lamang ay imbuat da ang seremonya ang paggraduar para sa pagtao mga sertipiko timpala sa agterapos deng mga PDL sa IPPF. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Gillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Gillian. Yan ang ulat mula sa Palawan. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena, Department of Labor and Employment 4A. Inilunsad ang natatanging Juan at Juana Awards 2025. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mara Grezula.
Inilunsad ng Dole Calabarzon ang natatanging Juan at Juana Awards 2025 bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month ngayong Marso. Ayon sa pabatid ng tanggapan, layunin ng programang ito na kilalanin ang mga individual na may mahalagang kontribusyon sa pagsusulong ng gender equality, women empowerment at inclusive development sa kanilang profesional at personal na buhay. Kikilalanin ng nasabing parangal hindi lamang ang kahusayan ng kababaihan sa Dole Calabarzon, kundi pati na rin ang kalalakihang nagsusulong ng karapatan at kapakanan ng kababaihan. Pararangalan din ang mga empleyadong nagpakita ng natatanging kakayahan, pamumuno at dedikasyon sa pag-aalis ng gender barriers at pagsusulong ng kapakanan ng pamilya at lipunan. Inilunsad ang programa noong March 3 sa flag raising ceremony na isinagawa sa Regional Office Training Center sa Calamba City, Laguna. Ipinaliwanag ni Internal Management and Services Division Chief Alvin Landicho ang layunin at mechanics ng programa. Bawat provincial at division office ay magbumungkahi ng tig-isang babae at lalaki na ilalahad sa pamamagitan ng 3 to 5 minute audio-visual presentation. Ang Regional God Focal Point System ang magsusuri ng mga lahok at pipili ng mga awardee na pararangalan sa flag raising ceremony sa March 31, 2025. Mula sa RP Lucena, ito si Marek Resula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mara mula sa Lucena. Yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Free Veterinary Health Services matagumpay na isinagawa sa Calbayog City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Manilampuson nga gindumara ang Free Veterinary Health Services sa pagpanguna sa City Veterinary Office sa gobyerno lokal sa Calbayog. Ining aktibidad kaparte sa pag-obserbar sa Rabies Awareness Month 2025 ug sa serbisyo caravan sa Bureau of Fire Protection Calbayog. Dako ang benepisyo nga nahatag sa libre nga serbisyo sugad sa rabies vaccination para sa ayam nga misay, vitamin supplementation, deworming para sa ayam, pagtratamyento sa mga external nga parasites sugad sa mange, libre nga animal consultation nga treatment ngan paghatag sa libre nga dog food. Damo ang nag-avail sa mga serbisyo nga nagtutuyo sa proteksyon para sa mga kasangkayan nga hayop kontra sa nakakamatay nga rabies virus. Nagpapakita ini sa kusog nga suporta sa komunidad sa mga programa nga nagtutukod sa kalibsog sa mga hayop ngan tawo. Ini nga inisyatibo nagpapakita sa padayon nga paningkamot sa lokal nga gobyerno nga mapakusog ang kampanya kontra rabies ngan maproteheran ang seguridad sa publiko. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag, Lianga Bay at Litalit Bay sa Caraga Region. Negatibo na sa red tide toxin. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nagnegatibo na sa paralytic shellfish toxins o PST o red tide toxin ang Lianga Bay dinhi sa Surigao del Sur ug ang Litalit Bay sa San Benito, Surigao del Norte. Inibase na sa gipagawas nga local shellfish advisory sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Caraga. Pinagi na ni Regional Director Omnia Ulama. Nasa Iran nga base sa gihimong confirmatory analysis sa BFAR National Fisheries Laboratory Division gamit ang Receptor Binding Assay o RBA, ang mga shellfish meat samples nga nakolekta gikan sa maong parte sa kadagatan ang nakitaan og mas ubos sa Philippine Regulatory Limit alang sa PST. Tungod dini, ang tanang matang sa shellfish o kinason, ingon man asetis sa SP o mas na ilang alamang nga nagikan sa maong lugar ang luwas ng konsumohon. Una niini, mahinumduman nga nagpagawas og local red tide warning ang BFAR Caraga ning miaging buwan kundi ginidan una ang publiko alang sa pagpanguha, pagbaligya o pagkaon sa mga shellfish gikan sa maong lugar.
Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Raymond na naulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo, mga grantee mula sa Sulu State College sa ilalim ng UNIFAST program ng Commission on Higher Education nakatanggap na ng allowance. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Datay mo na sina 8 gatos kalumantag 8 grantees ng Sulu State College. Habaan sila 2 program sin Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education at UNIFAST. Biala sina tulong-dulong program at TDP. Iban sin Tertiary Education Subsidy at TES sin Commission on Higher Education sina Kaanuyaon. Piasaway Melissa Jalmaani, Lead Regional Coordinator sina UNIFAST BAM-A, mga grantee ito papagdagdag sin allowance sina TES program. Dahil bakas kawan ngay bupilag kalab silang ka-semester. Miyabay ni pangpo ngay bupilag. Inibang duno na bago guidelines at atulan sina TES hakagi sin Memorandum Circular No. 2 Series of 2024 sina UNIFAST. Magsudhay niya supaya tumaod in katabangan sina sabot program aming mga kabataan kulang ingaw si maumaas sila habat ni maundong in pagtuntut nila ilmo. Malingkan wala day sabnalin dahil nga 7,500 pilag inatayma sin mga grantee habaan sina TDP. In mga grantee amin timayma sin allowance buwa day nga batch at TDP 3.1 iban sin 4.1 iban sin TES 13 iban 13.1 sin academic year 2023-2024. Dahil ha RP Honor, Fatma Dilicino para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Bumagal pa ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Pebrero. Ayon kay Philippine Statistics Authority o PSA Deputy National Statistician Assistant Secretary Divina Grace De Prado, bumaba sa 2.1% ang inflation mula sa 2.9% na naitala noong Enero. Mas mababa rin ito kung ikukumpara sa 3.4% inflation noong Pebrero ng 2024. Paliwanag ni ASEC De Prado, ang bumabang February inflation ay bunsod ng mas mabagal na paggalaw sa presyo ng food at non-alcoholic beverages kabilang ang bigas at kamatis. Katunayan, naging mabilis anya ang pagbagal ng inflation sa bigas noong Pebrero na naitala sa negative 4.9%. Nakaambag din sa pagbagal ng antas ng inflation ay ang mas mabagal na inflation sa kuryente, renta sa bahay at LPG.
Bukod dito, bumagal din ang inflation sa gasolina at diesel. Pagdating sa National Capital Region, bumagal sa 2.3% ang inflation nitong Pebrero na nahatak dahil sa pagbagsak ng presyo ng gulay, partikular ang kamatis, gayon din ang bigas at isda. Sa labas naman ng Kamaynilaan, bumagal din ang inflation sa 2.0% mula sa 2.9% noong Enero. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naniniwala ang isang ekonomista na may bentahe sa Pilipinas ang pagpapataw ng karagdagang taripa sa imports ni US President Donald Trump. Ayon kay Standard Chartered Economist at Foreign Exchange Analyst for Asia, Jonathan Ko, kumpara sa ibang bansa sa Asia ay Pilipinas lamang ang mas insulated o hindi masyadong apektado ng mataas na taripa dahil sa mababang trade surplus nito sa Estados Unidos. Naniniwala rin itong makaakit ng dagdag na pamumuhunan ang nasabing kondisyon sa Pinas, lalo sa mga kumpanya mula Taiwan at Korea na naghahanap ng alternatibong investment destination. Punto pa ni Ko na ang reforma na ginawa ng pamahalaan gaya ng pinaluwag na Foreign Investment Act, maging ang demographic dividend at English-speaking population nito ay tiyak na maka-attract sa mga mamumuhunan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, ginawa ng mas pulido ng pamahalaan ang mga hakbangin nito sa pagtugon sa anumang nuclear at radiological hazards sa hinaharap. Ito'y bilang paghahanda ng Pilipinas sa paggamit ng nuclear energy bilang bahagi ng power generation mix na siyang sisiguro sa supply ng elektrisidad sa bansa. Ayon sa Department of Energy o DOE, katuwang ang Department of Science and Technology, Philippine Nuclear Research Institute at iba pang member agencies ng Nuclear Energy Program Interagency Committee ay narebyong maigi at mas napulido ang National Nuclear and Radiological Emergency Preparedness and Response Plan o RAD-Plan ng bansa. Partikularaan nila na napahusay sa RAD-Plan ang mas malinaw na koordinasyon, epektibong preparedness strategies at operational guidelines sakaling tumama ang isang nuclear energy disaster sa Pinas. Matapos ang refining ng RAD-Plan, sasailalim ito sa assessment ng National Disaster Risk Reduction and Management Council para matiyak na nakalinya ito sa National Disaster Risk Reduction Policies ng bansa. Samantala, bukod sa pinahusay na RAD-Plan, kasalukuyan na ring dinedevelop ng Nuclear Energy Program Interagency Committee ang isang roadmap para makamit ang 19 na International Atomic Energy Agency infrastructure requirements. Nagsasagawa na rin ito ng review sa compliance sa nuclear safety, security at standards upang masapinal ang protocols at mga regulasyon bago ang konstruksyon ng kauna-unahang nuclear power plant ng bansa. Magugunit ang target ng Administrasyong Marcos na maoperasyonalisa ang unang nuclear power plant ng Pilipinas sa 2032. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Usapang enerhiya pa rin, nagkasundo ang Manila Electric Company o Meralco at ang Korea Electric Power Corporation o KEPCO para isulong ang pinalakas pang inobasyon sa Philippine energy sector. Sa pinirmahang Memorandum of Understanding o MOU ng dalawang kumpanya, magkakaroon ang mga ito ng mas malalim pang technical cooperation at palitan ng programa sa larangan ng nuclear energy, renewable energy, smart grids, microgrids, energy storage systems, electric vehicles, advanced metering infrastructure, smart substations at distribution automation. Magtutulungan din ang dalawa para sa skills development ng magkabilang panig sa pamamagitan ng training programs at employee exchanges.
Kalakip din sa kasunduan ang pag-explore ng Meralco at KEPCO sa partnership sa konsultasyon, advisory services at iba pang energy projects of mutual interest. Una nang nagkaroon ng MOU ang Meralco kasama ang KEPCO para sa Knowledge Data Network na siyang magsusulong sa paggamit ng smart metering sa Pilipinas. Ayon sa Meralco, ang partnership nito sa KEPCO ay magpapalakas sa pag-deliver ng 24/7 power services sa lampas 8 milyong customers nito sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malapit nang magkaroon ng Tax Identification Number o TIN Validation Services sa lahat ng online systems ng Securities and Exchange Commission o SEC. Ito ay upang mapalakas pang lalo ang kanilang monitoring sa mga individual at kumpanya na nakarehistro sa kanilang tanggapan. Sa abiso ng SEC, gamit ang isang application programming interface ay makakapagpalitan na ng datos ang SEC sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Ilan sa mga matutukoy na impormasyon sa nasabing sistema ay ang pangalan, TIN, araw ng kapanganakan at kasarian ng isang individual, habang TIN, pangalan ng kumpanya at registration date naman para sa isang kumpanya. Bago ang nalalapit na integrasyon ng nasabing feature, nauna nang lumagda ang SEC at BIR ng isang kasunduan para sa data sharing efforts. Sa pamamagitan ng kasunduan, magkakaroon ang BIR ng access sa mga dokumentong kakailanganin para sa tax assessments at collections, habang ang SEC naman ay madali nang mabeberipika ang TIN ng rehistradong individual o entity salig sa capital market monitoring nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balita ang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naging matagumpay ang surgery ni Jason Castro pagkaraang magtamo ng full-thickness patellar tendon tear sa kanyang kanang tuhod sa Game 2 ng PBA Commissioner's Cup Semifinals. Sinabi ni TNT Team Manager Jojo Lastimosa na kasalukuyang nagpapagaling si Castro sa kanyang bahay sa Pampanga na kinakailangan ng 6 na buwang pagpapagaling. Subalit sinabi ni Lastimosa na ayon na rin sa mga doktor ng 38 anyos na si Castro na hindi niya isasakripisyo ang pagsabak kaagad sa paglaro at magpapahinga ito ng 1 buong taon. Sinabi ni Lastimosa na bibisitahin niya si Castro para personal na makita ang kanyang kondisyon. Nag-average si Castro ng 10.58 points, 2.75 rebounds, 3.58 assists at 1.25 steals sa buong komperensya bago siya na-injured noong Game 2. Sa unang laro, simula nang nawala si Castro dahil sa injury, bumagsak ang Tropang Giga sa rain or shine 103-98 para mabawasan ang kanyang liderato sa 2-1 sa kanilang best of 7 semifinal series. Magbabalik aksyon ang dalawang koponan itong Miyerkules sa larong gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Samantala, kumpiyanso naman si Lastimosa na hindi gaanong babagsak ang laro ng TNT sa serye kahit wala si Castro.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magbabalik sa Blackwater ang champion coach na si Pat Aquino. Ang Gilas Pilipinas Women Mentor ay magbabalik sa bossing bilang parte ng staff ni Coach Jeffrey Carriazo. Mainit na tinanggap si Aquino na minandohan ang National University Lady Bulldogs sa 6 na sunod-sunod na kampyonato sa UAAP ng Blackwater family sa kanilang team building na ginanap sa Calatagan, Batangas. Naging parte ng Blackwater coaching staff si Aquino dati bago umalis ng koponan noong panahon ni Ariel Vanguardia para mag-concentrate sa kanyang tungkulin bilang coach ng Gilas Women's at NU Lady Bulldogs team. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isa sa mga natitirang hangarin ni Alyssa Valdez bukod sa kanyang impresibong karera sa volleyball ay isa pang pagkakataon na irepresenta ang Pilipinas sa isang international competition. Noong sinabi ni Valdez yon sa isang interview, hindi man lang umabot na 1 linggo at matutupad na naman ang pangarap ng 31 anyos na tinaguriang Phenom at siya'y tinapik kasama ang Petrogas na irepresenta ang Pilipinas sa 2025 AVC Women's Champions League na gaganapin dito sa Pilipinas mula Abril 20 hanggang 27. Ang koponan ni Valdez na Creamline Cool Smashers ay sasabak sa kompetisyon na may 12 team mula sa iba't ibang bansa na gaganapin sa PhilSports Arena, ang kaparehong venue kung saan ginanap ang huli niyang partisipasyon sa 2019 Southeast Asian o SEA Games. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito naman si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso. At chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ito kasunod ng nakatakdang pagde-demolish ng makasaysayang Millennium Transmitter ng ABS-CBN. Binalikan ni Sasha Padilla ang panahong nagsisimula pa lang siya sa kanyang karera sa showbiz. Noong Marso 2, kasabay ng pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng ASAP, yan ang Sunday noontime show ng Kapamilya Network. Nagkaroon ng pictorial at interview sa TV Patrol ang mga host ng musical variety show kung saan background ang Millennium Transmitter ng Kapamilya Network. Suot ng ASAP hosts ang white t-shirts kung saan nakasulat ang taon kung kailan sila naging bahagi ng Sunday musical variety show ng ABS-CBN. Suot ni Sasha ang t-shirt na may nakasulat na batch
1996 ang taon kung kailan siya nagsimula sa show na iyon. Sa post ni Shasha sa Instagram noong March 4, binalikan niya ang pagsisimula ng kanyang singing career. May 4 na dekada na ang nakaraan. Saad ng Divine Diva, quote and unquote, I've witnessed the many transformations of the ABS-CBN compound over the years. Pahabol pa nga dagdag ni Shasha, when I was beginning my singing career in 1983, the space was still used by PTV4 and I vividly remember promoting my songs in one of the studios. The ELJ building we know today was just a parking lot back then. At ito, inalala rin niya ang pamamayagpag ng ABS-CBN noon kung saan nagkaroon ng mga patok na palabasang istasyon. Anya, quote and unquote, during the Aquino administration, ABS-CBN reopened its doors and I had the privilege of doing a musical special for a season. Then came a grand new chapter. Shows like Home Along the Riles, Palibasa Lalaki, and the Sharon Cuneta Show marked the network's resurgence, bringing unforgettable moments to Filipino households. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, ito sobrang Latina. Ganito ang ilang comments ng supporters ni megastar Sharon Cuneta na edad ngayon ay 50 siya. Kasunod ng pag-post ng megastar ng larawan kung saan kapansin-pansin ang malaking ipinayat ng kanyang katawan. Sa recent Instagram post ni Sharon, makikita nga naka-ponytail ito, nakasuot ng light pink long sleeves at light colored pants. Sa caption, baka sa pagiging proud ng singer-actress sa kanyang weight loss achievements. Sabi ni Sharon, quote and unquote, for the first time in over 20 years, I was able to shop for clothes again that I actually want to wear. Umabot daw siya sa size 24 at nagpanik itong si Sharon dahil sa health issues. Pero ngayon, sabi niya, quote and quote, I am now back to size 6 to 8, a small to medium. And when I tried on clothes for my new wardrobe, I was moved to tears because I still couldn't believe I had finally lost all that ugly extra weight. At pahabol pa nga dagdag ng megastar, not done yet, just a few more. At maraming kapwa celebrities ang pumuri sa weight loss journey ni Sharon. Kabilang dito sina Connie Reyes, Aramina, Rufa Gutierrez, Rhea Santos, Connie Sison, Cheska Garcia at marami pang iba. At naging masigasig itong si Sharon sa pagsagot ng mga komento, positibo man yan o negatibo. At syempre sinagot ni Sharon ang mga hinala o kaya tanong tungkol sa kanyang pagpapapayat. Ang ilang netizens kasi ay inusisa ang megastar kung gumagamit ba siya ng Ozempic na isang prescription drug. Controversial kasi ang gamot na iyon na ginagamit ng ilang Hollywood celebrities para pumayat. Ayon sa impormasyon sa internet, ang drug na iyon, semaglutide, isang anti-diabetic medication na gamot para sa type 2 diabetes at anti-obesity medication para sa long-term weight management. Pero giit ni Sharon na hindi siya gumagamit ng Ozempic. Sagot niya sa isang netizen, published as is, not Ozempic. Heard it makes you look old. Reply niya sa isa pa, nope, never had it. At patanong na komento ng isa pang netizen kung sumailalim siya sa surgery, reply ni Sharon, published as is, quote and unquote, you can have all the surgery you want, but nothing is gonna work unless you change your eating habits. Sa isa pang reply, inamin ni Sharon na nag-undergo siya ng surgery noon para tanggalin ang kanyang sagging skin. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa huli nating chika for today, hindi na issue kay Chris Villanueva kung may makadaupang palad man siya na young star o hindi marunong magbigay galang sa senior o veteran stars. Si Chris ay unang nakilala bilang cast member ng sikat na 80s to 90s youth-oriented show na That's Entertainment at aktibo pa rin ngayon sa iba-ibang teleserye.
Bungad niya, quote and unquote, basta ako, feeling ko kapag hindi nila ako nakikilala, okay lang. Kasi naaalala ko nung baguhan din ako, talagang pinipilit kong alalahanin yung mas veterano para hindi ako masabihan ng ganon. At napaka-stressful din nun, di ba? Para kung minsan talagang hindi mo na sila napapanood at nagbalik galing sa ibang bansa tapos biglang sumalang. Yun pala, veterano pala. So, nakaka-stress din. So, hindi ko na binigyan ng problema yung mga youngsters natin na parang hindi nila ako nakikilala. Okay lang. At ayaw daw niya gawing issue pa iyon dagdag pa ng nitong si Chris, quote and unquote, I mean, sa akin kasi marami na rin namang syempre talagang bagong-bago or yung mga hindi talagang nanonood biglang naging artista, hindi inabutan ang That's Entertainment, hindi naman nanonood ng mga palabas ko. So, okay lang. At ito, ngayon 2025 ay kasali si Chris sa GMA series na Binibining Marikit kung saan gumanap siyang ama ni Herlene Budol. Kasama sa show ang iba pang new generation stars tulad ni Tony Labrusca, Thea Tolentino, Ashley Rivera, Jeff Moses, Migs Almendras at ang male pageant winner turned sparkle artist na si Kevin Dasom. Nakita raw ni Chris na may effort ang mga ito na magpakita ng respeto sa veteran actor tulad niya. Sabi niya, quote and unquote, lahat ng nakatrabaho ko dito very polite. Talagang nagpapakilala agad pagpasok ng tent. Ay, ako nga pala si ano. And I like that. Nakakatuwa yon para sa akin na ganun sila. Siguro tinuruan or napagsabihan, but it feels nice but para sa katulad ko na yun na nga they go out of their way to introduce themselves. Dito sa set namin, sabi pa niya, na parang from the start naman nandun ako. So parang nag-bond kami agad ng mga bagets ng mga co-stars ko. So ang sarap. Lalo na si Herlene, totoo yung sinasabi nila na iba yung energy ni Herlene. Basta binitbit niya lahat kasi ano siya, bubbly talaga siya. Yan ang kanyang sinabi. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, OMG! Wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa inyong Chika Dora for today. Sa ngalan ni Steph Vicente, ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat. Yan po ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga executive producer, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente. Sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison, Hero Lucero, ang ating intern, si Henry Doblas, at kay Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating balitang negosyo, kay Erwin Peñano sa ating balitang pampalakasan, kay Leo Magpayo sa ating kasama na si Mama JT para sa ating showbiz balita, gayon din sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan mula dito sa ating bansa para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.